Ito po, may maliit na bunga ang ating strawberry. Ayun pa, may maliliit pa. Pero bakit ang liit? Bakit maliit? Maliliit? Wala po kasi tayo sa Baguio. Nandito lang tayo sa Nueva Ecija. Ayan po, ito sila. Dati lima lang sila, ngayon marami na ulit. Ayan, dami na sila. Ayan, hello po. Ayan, enjoy kasi mag-alaga na strawberry. Ito yung boss ko kasi mahilig sa strawberry. Ito po yung boss ko. Ayan. Ayan, madali lang po palang magpatubo ng to, madali lang tumubo yung strawberry. Ayan, puro sa runner lang, puro runner lang siya. Makakapagparami kayo, makapagparami tayo. Saka kahit pala dito sa Nueva Ecija, ayan, nakaka survive din siya kahit mainit. Ayan, maliliit yung bunga niya ngayon, pero actually nung mga nakakaraan po, malalaki na rin yung bunga, malaki rin yung ibang mga naging bunga niya. Hindi lang siya naalagaan ng mabuti ngayon kasi medyo may napagkakaabalahan po tayo. Kasi actually ito nasa harapan lang siya ng bahay, pero may ginagawa tayong paglilipatan niya. At sige po, isama ko kayo. Ayan po, ito yung paglilipatan niya, paglilipatan ng aking strawberry. Halos matatapos na siya. Konting ayan, tambak na lang ang kailangan at yung kanya dingding niya sa gilid dito sa gawing baba. Ayan, yan na lang, maglagay na lang na hollow blocks, then konting tambak para mapatag siya. So ayan po siya. Ayan, halos mahigit 1 taon ko rin pong nagawa na to, pinagtiyagaan mag-isa. At mapansin nyo, ayan, meron na siyang duyan. Masarap na kasing tumambay dito pagka gabi, malamig. Pero pagka ngayon mainit, pagka sa umaga, tanghali hanggang hapon medyo mainit siya. Kaya medyo kailangan ng dito innovation para mapalamig pagka araw. Mag-i-install po tayo dito ng sprinkler saka drip. Actually hindi lang strawberry ang plano po sana nating ilagay dito. Lalagay din tayo ng lettuce at saka hopefully masamahan din natin ng konting crayfish. At ayan po, sa labas po dyan meron po tayo mga puno ng kakao. Ginagamit natin, hinaharvestan natin para sa paggawa ng chocolate saka tableya. Ayan po. Kaya kahit pala wala sa Baguio, pwedeng makapagpatubo at makapag-alaga ng strawberry.
At kahit na dito sa Nueva Ecija, iba ang temperature niya kumpara sa Baguio, nakakatubo ang strawberry. Kaya sa mga mahilig sa strawberry, halina po kayo, mag-alaga tayo ng strawberry. Ayan, makita nyo po, ayan, yung isang puno, may mga runner siya. Itong mga runner, ayan, ayan po, ayan, yung mga nasa cup, puro mga runner siya. At may mga mature strawberry, nakakapag-runner siya ng mahigit sa isa, dalawa, tatlo, sabay-sabay. Eto, ayan, hindi ko na nailagay sa cup, hindi ko na malayan kumapit na siya sa lupa. Ayan po, nasa duyan na tayo, hapon na kasi, kaya pahinga na, sarap na magpahinga dito. Yun po, madali lang mag-alaga ng strawberry, kaya kahit nandito sa Nueva Ecija, pwede palang mag-alaga ng strawberry. At sa mga interesadong mag-alaga, pwede kayong makakakuha ng seedlings sa Karanglan, sa Kapintalan, sa SKC MPC. Doon ako nakakakuha ng seedlings ng strawberry. At syempre, sa unang nag-introduce sa akin ng strawberry, shout out kay Kuya Roy Manson. Kaya na-inspire ako na mag-alaga ng strawberry. Pwede rin pala sa kahit wala sa Baguio, kahit nandito lang sa Nueva Ecija. So yun po, sa sinasabi ko, kung interesado kayo, kontakin nyo lang po ako or i-search nyo sa internet, sa Facebook, yung SKC MPC, Samahang Kababaihan ng Kapintalan. Sige po.